magkakaroon po tayo ng konting review sa topic po ni Ate Bot at ni Ate Lisa nung nakarang linggo, which is my topic na intimacy at saka mental health. So, bibigyan ko po ng chance muli si Ate Bot. Anong po ba yung mga mahalagang pieces of advice o mga natutunan natin nung nakaraang linggo na maaring mai-review po ng ating mga taga-subaybay? Oo. Ngayon, yung tungkol nga sa intimacy and mental health, malaki pala ang kinalaman ng intimacy sa ating mental health. Lalo na kaya nga yung mga bata o kaya yung mga teenager o kahit na yung mga mag-aasawa na, hindi nila nalalaman yung guidelines kung bakit sila nangangailangan ng mga partner sa buhay. Sabagay, sa totoo naman talaga, from Genesis, tayo'y meant para magkaroon ng asawa. Pero sabi din sa Bible na merong ding pinagkalooban ang Panginoon ng mga maging single, no? Ayan ay biyaya ng Panginoon. Ngayon, ang pag-aasawa talaga ay yan ay hindi ginagawa ng hindi mga matured na mga tao, 'di ba? Lalo na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng katalinuhan at ng pag-ibig, kakayanang umibig, 'di ba? Kaya nga ang payo natin sa mga kabataan na ang kanilang iisipin sana at nanaisin ay humingi sila sa Panginoon ng magiging asawa nila na kapareho nila ng kapananampalataya. Kasi kung hindi sila kukuha ng hindi nila kapananampalataya, magulo ang tahanan, 'di ba? At saka wala yung prinsipyo o yung rules hindi ma-implement ng maayos sa pag-aalaga. Kaya marami nagiging dysfunction family na tinatawag. So, yun po, no? Tsaka sa mag-asawa, isang tip ay kung gusto ninyo na bumalik yung kakayanan ng ating mga immune system at yung brain function, ay kinakailangan pala, Sister Ye, na mag-fasting. Mag-fasting daw, yan, sa intimacy ng mag-asawa. Alam nyo kung hanggang ilan. Naku, kaya-kaya to ng mga boys natin. Pwede, pag binigyan tayo ng ticket na magbakasyon ng 3 buwan, gusto ko yan. No? Wapunta tayong Singapore, Ate Bo, 3 months tayo doon. Oo, no? Ay, saya, no? Tama. 90 days. Ayan, yun ang fasting na ginagawa. So, 3 months yun, Kaya-kaya natin yun, no? Hindi kaya pag magkatabi. Kaya nga magbabakasyon. Kaya magbakasyon muna, maghiwalay. Nagawa na pala namin ni Sam yan. Kasi nga, nung ako'y pumunta ng US, naiwan siya dito. So, yun, nakapag-fasting na pala yung asawa ko. So, yun, makakatulong yun. At kasi, ang mga lalaki pala, every time na maglalabas sila, ay lumalabas din yung zinc sa katawan nila, which is ang zinc ay essential nating tawag dito nutrients sa katawan ng lalaki na nakakapagbigay sa kanila ng lalo na sa brain function, ganun din sa immune system. Kaya pala kung halimbawa sakitin ang ating mga boys, dapat medyo mag-fasting muna sila. Pero ang payo din ng ating doktor, si Dr. Nedley, kung magkasama naman kayo, pinaka-the best na ang once a week. Ayan, para sa mental health ng mag-asawa. So, yun ang ating maibibigay. Okay, so thank you, Ate Bot. Actually, sa kultura kasi natin sa Philippines, normally ang mag-asawa talaga magkatabi, Ate Bot. Pero natuklasan ko sa Korean culture pala, kahit as young as 35 o 40, yung mag-asawa naghihiwalay na ng kwarto. Kaya nagulat ako sa estudyante ko, sabi niya sa akin, we are just weekend lover. Sabi ko, ano yun? Yung pala sabi niya, weekend lover kasi pag weekend lang sila magkatabi. Pag weekdays, pag may work sila, hindi sila nagtatabi kasi nga iba sila ng mga schedule. So, ayaw nilang naistorbo ang tulog nila. So, mahalaga pala yun, healthy pala yun, Ate Bot, kung sakaling weekend lovers lang sila. So, meron kasi dapat din tayong pahinga, di ba nga, pag Sabado, tayo ay nagpapahinga physically, mentally. So, ganoon din sa ating mga
intimate relationship. Kasi minsan nga naman, kailangan din ng konting space, di ba? Para magkaroon ng limi-limi. So, ang ganda ng sinabi ni Ate Bot about sa relationship na ganun pala, no, pag maghahanap ng partner, hindi as much dapat rule talaga natin yung ating kapananampalataya. Kaya po ako, nung ako po ay bata pa, since I'm born Adventist, so yun lang po talaga itinanim sa amin ng mga magulang namin na kung maghahanap daw kami ng partner, dapat daw talaga ay kapananampalataya. Kaya mula naman noon hanggang ngayon, yun naman din talaga yung aim or target ko. Kaso, ang nagiging problema daw ngayon, Ate Bot, wala na daw kasing mahanap minsan sa ating church na nasa standard nila. Kaya minsan naghahanap na lang daw sila sa labas. Pero mga kabataan, papayuhan ko kayo. Punta-punta din kayo sa ibang church. Baka naandoon. O may banquet na gaganapin po ang ating area, if I'm not mistaken, baka next week. So, dalu-dalu kayo sa mga program at pinagpapanalangin natin yan. So, sabi nga nung napanood kong isa sa TikTok na i-prepare mo munang makagraduate ka, antayin mong dumating yung prince, hindi yung frog na naging prince. Yung prince talaga ang inaantay natin. So, it means to say, may tamang panahon. Huwag tayong masyadong magmadali. Pero, parang napapansin ko, Ate Bot, ngayon wala na ata nagmamadali sa church. Nakikita ko, kukunti na rin ang mga bata na tumatakbo-takbo. Parang nagbago na rin ang isipan ng kabataan. Parang ayaw naman na nila mag-asawa. Yan ang naging problema ngayon. So, yung mga estudyante ko sa Korea, ng mga 27, 30, sabi daw, solo is good. Like, why solo is good? Very difficult pag may partner daw. Tapos sabi ko naman, sa Korea, nagiging problema nila kasi grayer population na wala na silang future children. Kaya sa susunod, magsasara na rin yung kindergarten nila, Ate Bo. Ayaw na ng mga couples magkaroon ng anak or ayaw na nila mag-asawa kasi daw, balakid sa bakasyon. Balakid sa kanila mga intimate relationship naman. So, nagkakaroon ngayon ng imbalance ng number or ages ng population sa ibang bansa. Kawawa naman sila, no? So, tsaka ngayon, pandagdag ko lang, sige, sis, no? Yun ngang sinasabi na yung mga kabataan, dapat talaga ibigay nila sa Panginoon yung kanilang sarili, no? Kasi siya yung una dapat, at saka siya yung nagdadala. 'Di ba naalala ninyo sa Genesis? Si Adan dinala niya kay Eva. O, 'di ba? So dapat yun talaga yung parang ideal na ang Panginoon ang magdadala sa atin ng mapapangasawa natin. Okay, so kasi 'di ba, Ate Bot, alam naman ng Diyos yung ating pangangailangan. Ang una lang natin gawin, maglingkod sa Kanya. In the sense, nakikita niya, 'di ba, si Adan nga, nakita ng Panginoon, malungkot siya eh. Una ay malungkot pa, so binigyan siya ng partner. Tama. So yung mga kabataang nakikinig, mag-aral muna kayo, gawin niyo muna yung katungkulan niyo, 'di ba, si Adan, pangalanan mo lahat ng aking mga nilikhang mga hayop. So ginawa niya, tapos parang hindi satisfied sa buhay siya, kaya binigyan niya ng partner. So it means, manalangin din tayo, pero gawin muna natin yung katungkulan natin. Mahirap kasi ganito, mga kabataan, naghahanap tayo ng partner, pero hindi naman tayo na-attend ng ating church service, sa labas tayo. So kaya tayo nakakahanap sa labas kasi hindi natin dinededicate yung ating time dito naman sa gawain sa church. Pero try nyo munang unahin ng Panginoon at makikita niya ang inyong pangangailangan. So syempre, pagpapanalangin nyo rin yan kasi ang Panginoon, all-knowing yan eh. Hindi mo kailangang pangunahan siya. Mga kabataan kasi, Ate Bote, ay, gwapo, mabango, may pera, para yun na lang. Hindi nyo alam, pag mag-asawa na kayo, hindi na kayo pag-churchin yan. Bawal na. Kasi wala ka naman trabaho, nakadepende ka sa kanya. So, lahat ng rules, susundin mo. So, nagkakaroon nga, sabi ni Ate Bot, ng dysfunction family. Alam naman natin, ang bilang mga Adventist, kung gusto natin maging maligaya ang ating pamilya, so maganda na sa isang pananampalataya tayo. Walang conflict. Diba? Sabay-saba tayong sisimba, mag-worship. Ang sarap ng ganitong senaryo kasi po sa langit doon, ganun din ang ating gagawin, is like practice here on earth. Yes. Okay, so punta na po tayo sa follow-up natin mga questions. So, Ate Bot, let's discuss something like, ano ba yung mga stages ng learning cycle? At saka, ano bang kaugnayan nito sa mental health? Bakit kailangan nating malaman yung mga learning cycles? Oo. Pabukas nga doon ang ating sa technical, ang Proverbs chapter 3 verse 6 and 7, kung saan ang sabi dito ay dito natin makikita yung true learning,
na itinuturo sa atin ng Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and not on your own intelligence. Acknowledge Him in all your ways, and He will make your path straight. Do not be wise in your own opinion. Fear the Lord and turn away from evil. So, sabi nga, the beginning of wisdom is knowledge, 'di ba, no? Yung fear of the Lord. Ayan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung makikita natin dito sa Proverbs 9 to 10, sabi dito, give instruction to wise man, and he will be yet wiser. Tapos sabi pa, teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ayan. Kapag, di ba ang isang bata, no, halimbawa, syempre wala pa siyang alam. Ngayon, tinuruan mo siyang humawak ng lapis. Tapos, tuturuan mo siyang sumulat sa papel. 'Di ba? So, yun, kapag binigyan mo siya ng pagkakataon, 'di ba hinahawakan natin yung kamay ng bata, tapos papasulatin natin ganyan. Tapos iiwanan mo siya, tatry niya na siya, kaya niyang gawin. So, yun, yung instruction na binigay mo, ipapractice na yun ang wisdom niya. And then, malalaman niya yung true experience na maintindihan niya, understanding. Yung connection ng papel at saka ng lapis, 'di ba? Na pagka pinag-combine pala yun, pag may ginawa siya doon, ay may drawing, o 'di ba, no? So yun. And then kapag since na pa-practice na yun lagi, tapos pag dumating na siya sa learning stages, halimbawa papasok na siya sa school, at kailangan niya ng magsulat, nagagawa niya, may alam na siya, may knowledge na siya tungkol doon. So yun po yung paraan ng Panginoon na pagtuturo sa atin. Ganun din ang mga magulang ng pagtuturo sa kanilang mga anak. Ganun din sa ating mga adult na. Pag tayo nagbasa ng Biblia, ay nalaman natin, naku, masama pala ang chismosa. Nakalagay sa 10 Commandments, di ba? O yun. At least, may instruction sa'yo ng Panginoon na huwag mong gawin yan kasi character ko ang binibigay ko sa'yo. Hindi ako ganyan. O di ba? So, gagayahin natin ang Panginoon. So, yun. Kung lagi nating napapractice yun, tapos, halimbawa, nag-slip tayo. Ay, alam mo, si ganito, ganyan. Tapos, na-hurt yung tao. So, merong consequence yun. So, malalaman natin, ang understanding natin na, ay, kaya pala ayaw ng Panginoon na maging chismosa ako kasi may na-hurt. O, di ba? So, yun, malalaman natin, magiging knowledge natin na, ay, hindi na ako magiging ganyan, di ba? So, kung meron ka mang sasabihin sa kapwa mo is para to encourage na lang sila at maturuan sila. Okay, so magdadagdag ako, Ate Bot. Ang problema kasi minsan sa panahon natin ngayon, hindi naman sa nilalahat ko, yung stages ng or learning cycle na babago. Oo. Kasi minsan ngayon, mas magulang na yung anak kaysa sa magulang. Ibig ko sabihin, mas marunong pa yung anak, tinuturuan pa yung anak sa magulang. For example, iba-iba rin kasi ang learning styles ng mga bata. Minsan, kailangan mo silang i-guide, hawakan ng kamay. May ibang bata, ayaw naman magpahawak. Gusto nila siya mismo yung hawak ng pencil para magsulat. Ang problema, hindi naman sa ganung process or cycle. Ang problema, minsan pagka ginusto ng mga bata, dahil ayaw nyong ma-hurt o maturuan ninyong mga anak, hinahayaan nyo or tinotolerate ninyong gawin lang yung mali niyang paraan. So, masakit talaga pag nakokorek ang mga bata, lalo pag umiiyak sila. Pero, kailangan natin silang turuan ng tamang proseso. Kasi nga, kapag ka namali yung cycle na yan, later on, pagtanda, hindi mo alam, isusumbat pala sa'yo yan. Kasi hindi mo naman ako tinuruan, mama, noon na ganito gawin ko, lagi mo ko inaalalay, tuloy dapain ako. Tuloy para tinatawag ko sa school na bonjing kasi namali yung learning cycle. Hindi mo tinuruan ng tamang proseso.
proseso. So, ganun sa ating paglagong pananampalataya, actually sa mental health. Ang ating pong paglago ay step-by-step process. May mga tao na minsan nagdidepend na lang sa kanilang let's say knowledge. O parang, ay, alam ko na yan. Hindi ko na kailangan ng instruction. Hindi ko na kailangan ng ganito kasi pinag-aralan ko na yan. Pero ako'y natutuwa pag may napapanood akong or kaya nakaka-attend ako ng training. Ang ganda ng training namin ng CMT, sabi ng mga leaders, maari yung alam mo ay hindi ko alam. Or maari yung alam ko naman ay hindi mo rin alam, vice versa. Kung kailangan mag-share tayo ng knowledge. Kaya wag nating iisipin na, ay alam ko na yan. Alam niyo po ba, education is endless ang pag-aaral. So meaning, sabi nga sa Bible, ang kaalaman ay lalago. So hindi mo masasabi ngayon, alam mo na lahat. Baka bukas may bago na ulit. Tama. So dapat matuto tayo mga Kristiyano magpaturo. Kasi dun po lalabas or dun papasok ang pinaka-attitude ng ating Panginoon. Pag willing tayong matuto, abay, bibigyan niya tayo ng maraming kaalaman. And then later on, magiging wise tayo katulad ng ating Panginoon. Siya nga. Okay, so punta po tayo sa next question natin. So next question po natin is, itong namang mental cycle, kanina naman yung learning cycle, so diniscuss ni Ate Bot na may process ng learning. So dapat, nandun tayo sa tamang proseso para we will end up in a, let's say, character-like Jesus, di ba? Dapat Jesus-like character, hindi yung character ng chismoso, yung bang maraming grudges, yung inggit, yung mga bubulong-bulong, ganyan. Kasi hindi naman ganyan ang ating Panginoon. So ngayon naman, ano naman yung mental cycle na kung saan dinasay naman ng Panginoon para sa atin, Ate Bot? Ayan. Ang mental health cycle naman ay depende sa character na ibinild mo sa sarili mo, no? Na natutunan mo sa magulang mo at sa iyong mga kapwa o sa mga relatives mo. Yun ang nagiging parang foundation mo, no? And then after mong natuto, tapos biglang may mga experiences tayo or meron tinatawag na mga tawag dito, temptation. Ayan. Dadating sa atin yung isang sitwasyon. Tapos matetempt ka ngayon, 'di ba, no? Katulad niyan, halimbawa, meron kang yung simple lang, halimbawa, bumili ka ng something sa tindahan, tapos sinabi sa'yo kung magkano, binigay mo buo, tapos sinuklian ka, tapos yung sukli, napansin mo, sobra, 'di ba? So, anong gagawin mo ngayon doon, 'di ba? Depende ngayon yun sa moral o character na itinuro sa'yo. Or, kung natutunan mo yung moral na tinatawag, na sinasabi sa Ten Commandments, syempre, pag gusto mo yung i-practice through experience, pwede ibabalik mo yung sobra. Pero kung para sa iyo okay lang, mayaman naman sila eh. 'Di ba? Okay na 'yan, hindi na napapansinin. Hindi natin alam yung mga maliliit na bagay na 'yon ay nakaka-epekto sa ating brain, sa ating character eventually, no? Kaya 'yon. So, may dalawang kahihinatnan 'yan, positive. Pagka yung positive at ginawa mo yung tama o yung katotohanan, ang mangyayari niyan, ikaw, yung thoughts mo, yung words mo, yung actions mo at habits mo ay susunod yun, no? Yun yung magiging character mo. Yan. Ngayon, kung halimbawa naman hindi mo ginawa yung tama, dun din sa thoughts, sa words mo, sa actions mo, sa habits mo, dun din malalaman kung anong klaseng tao ka. 'Di ba? So, yun ang mangyayari doon. Yun yung cycle, no? Kung gusto mo na ang cycle mo ay maganda, so lagi doon ka sa positive. Pero kung parang iniisip mo naman, kasalanan nila, hindi sila nagtanong eh. Di ba? May mga ganong klase ng tao, di ba, no? Ay, hindi ko kasalanan yun, hindi naman siya nagtanong eh. O, di ba? So, mahirap yun. Natin yun, no? I-check natin yun. Okay, so magdagdag na ako ng example. Ito ay totoong karanasan nung ako'y bata. Yung aming kapitbahay kasi smoker. Di ba alam naman natin sa Pilipinas, kahit bata ka, pwede kang bumili ng sigarilyo. So, everyday, inuutusan niya ako bumili ng sigarilyo, Ate Bot. Tapos, binibigyan niya na ako lagi ng tip. Halimbawa, yung isang stick ng sigarilyo, 1 peso. Bibigyan niya ako ng 2 pesos, yung piso para sa akin. So,
So, dahil nga bata ako, kasi ito po sa development, so mga parents, makinig kayo, no? Akala ko, kasi bakit siya laging naninigarilyo? So, siguro masarap yun. Wala, hindi ko naman alam na bawal yung kasi bata parang grade 3 or grade 4. Tapos nakikita ko parang nag-e-enjoy siya. Ang ginawa ko isang araw, yung 1 peso, binili ko rin ng sigarilyo, Ate Bo. Sabi ko, kasi bakit lagi niyang tinatry o anong, hindi ko alam kung paano, basta nakita ko sinisinda. Ang ginawa ko, doon ako sa kapitbahay namin sa likod, nagtry akong manigarilyo. Tapos, ubo-ubo ako. Pero alam niyo po, si ate siya, parang may laging bumubulong sa kanya. Nahuli niya ako. Sabi niya, huy, anong ginagawa mo dyan? Tapos sabi ko, parang gusto ko nang malusaw. Oo, angel mo si ate siya. Yes. So, alam niyo po ba yung pagko-correct sa mga bata ay napakahalaga. Kasi once na hindi niya yan na-correct, iisipin nila, okay lang yan. So, simula nung araw na yun, pinagsabihan ako ni ate na masama, wag mo na yung uulitin. Pero kung yung ate ko naki-join, tara, bili pa tayo isa, dalawa tayo, ang maipuput sa isip ko, okay lang pala ang manigarilyo. It's cool kasi ginagawa nga ng kapitbahay ko, araw-araw, inuutusan ako. Pero simula ng time na yon, binago ko yung isip, ay masama pala. Kaya minsan nare-realize ko, halimbawa yung pangungupit, ay, piso lang naman yan hayaan na natin yan, wag na natin i-correct. Kasi parang baka masaktan yung mga anak natin kapag nahuli natin, baka umiyak. Pero po, ito yung magbibuild ng kanilang mental character sa kanilang pagtanda. Kaya hindi ba kayo nagtataka, yung nangungupit noon at hindi na-correct, ngayon baka magnanakaw na. Kaya ingatan natin yung ating mga anak. Sabi nga ni Ate Bo, tayong mga magulang, tayo ay katiwala ng ating mga anak. So gawin natin, kung ano yung nababasa natin sa Biblia, naririnig natin ngayon, ito napakagandang tulong ito ng panahon natin, wala tayong mga ganitong online. Hindi natin alam paano ba ang tamang pagdidisiplina, kaya maraming mga magulang noon, ang alam lang nila mamalo, 'di ba Ate Bot? Ang alam lang nila bawal kang kumilos, bawal kang magsalita, pagagalitan ka. Hindi nila alam, nakaka-apekto pala yun sa mental health ng paglago ng kanilang mga anak. Pero ngayon naman, tayo may social media na, ang dami ng research sa Google. So, i-apply natin yung ating mga natututunan sa paaralan, sa mga napapakinggan natin sa live, para yung mga anak naman natin ay lumago o maging normal na mabuting Kristiyano. Kasi, napapansin ko ngayon, kakaiba na rin ng mga batang new generation ngayon, walang focus. Kasi lagi nasa gadget. Tapos may nananagot, parang magaling pa sa magulang. So nawawala naman na po yung paggalang natin sa ating mga magulang. Kasi nga parang andyan na lahat Parang alam na nila. Huwag natin kalimutan na ang mga magulang po natin ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon para tayo discipline. Kung sakali man na nagkamali sila sa kanilang mga nakaraan sa pagpapalaki sa inyo, ay iwaksin nyo na, patawarin nyo na, kasi nga po, hindi pa ganun kaano yung education sa discipline kung tutuusin sa panahon noon. Basta't ang pagkatinitigan ka, bawal kang kumilos. Alam natin, ganun lang ang disiplina, pero may mga iba't ibang palang paraan ng pagdidisiplina para naman may ayos ang mental health ng mga bata o ng mga anak natin. Oo. Sis, idagdag ko lang, i-discuss ko na rin yung temptation, na nararanasan natin kapag may dumarating sa ating mga sitwasyon, di ba? Ang sabi dito, enumeration to ng mga temptation, passion, unkindness, darkness, hysterics, satanic imaginings, heresy, appetite, laziness, wine, liquor, yan, nakalagay yan sa Galatians 5:19-21. Competition pala ay isang temptation. Yung mahilig kang makipag-compete, di ba, no? Kaya, kasi lumalabas dyan yung pag-iinggit. Alam mo ba, nung minsang nakausap ko si Pastor Randy Skit, sabi niya, kaya hindi niya talaga inano na magkaroon tayo ng, kumbaga yung sports, yung mag-engage tayo sa sports. Kasi, ang principle daw niyan ay, ang sabi, sa kay Satan daw, ang principle ay, I win, you lose. Pero kay Jesus, ang laging principle daw ni Jesus ay, I lose, you win. Ganon. So, sa sports, di ba, laging competition. Yes. So, yun, tuloy yung parang pride natin. Tumataas, di ba? Kasi kailangan manalo ako dyan, kailangan, di ba? Mga ganon. Kahit naman sa mga gawain sa office, di ba? Sa office, sa school, may mga competitions kasi, yun, natitempt tayo makipag-compete.
Kahit din pala sa church. Yes. May mga competition din, di ba, no? Kahit na sa song drill, ako, ayoko rin patalo kay ate siya. So, hindi nga rin maganda, no? So, temptation nga pala talaga yung competition. Strive, selfishness, envy, ambition, unforgiveness, hatred, jealousy, greed, and intemperance. So, yung mga yan, kaya lagi tayong magiging watchful, no? Pag may dumarating na isang sitwasyon sa atin, oy, naku, ano bang iniaano nito sa akin? Maging ganito ba ako o hindi, di ba? So, ganyan. Kaya yung mga trauma na lumalabas dito sa atin, ang nangyayari sa atin, ay yung, halimbawa, binuli ka. Di ba, no? Hindi ko nga alam noon, akala ko ang bullying sa school lang eh. Kahit saan din pala. Kahit pala sa workplace, or kahit sa church, meron din. Kaya nakakalungkot, meron din palang bullying. Pero, tinuturuan naman tayo ng Panginoon how to deal with that, 'di ba? Na tulad niya, natutunan natin ito, di apply natin. Kapag may nangyari sa atin ganun, hindi tayo magagalit doon sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Bagkus, ipanalangin natin sila, 'di ba? At tayo magpa-handle tayo sa Panginoon. Kasi totoo 'yun, nakakasakit ng damdamin na ninenervyos ka, kumbaga parang may control sila sa iyo dahil hinurt ka nila. Pero hindi dapat ganoon. Ibigay mo sa Panginoon, Lord, ipag-pray mo sa kanila na pag-pray mo sa Panginoon sila na, Panginoon, sana magkasundo kami, maintindihan nila ako, na nasasaktan ako sa ginagawa nila. Tapos, ipag-pray mo rin sa Panginoon na kayanin mo, no? Kasi baka dumadaan ka sa tinatawag na trials para lumakas yung character mo. Kaya ka pinahintulot ng Panginoon sa ganong sitwasyon. So, yun po mga kaibigan, yung trauma, hospitalization, rejection, loss, sickness, anxiety, fears, abandonment, violence, breakup, pain, divorce, assault, accidents, and addiction. So, yun yung mga trauma sa buhay natin. So, paano natin yan i-handle pag nakaranas tayo ng ganyan? 'Di ba, no? So yun, kung baka may maidagdag si Sister Ye. So bilang teacher kasi, ako nararanasan ko yan ng mga estudyante kong iba, binubuli yung mga weak. Physically, minsan pag may physical defect or let's say hindi masyadong smart yung estudyante. Ako kasi lagi akong nakatingin doon sa mga binubuli, medyo yung puso ko nasa kanila. Kaya ang ginagawa ko, kinakausap ko ng personal. Halimbawa, yung isang estudyante, Teacher, sulat mo nga yan salitang sa word prayer. O bakit ko isusulat? Basta, sulat mo ma'am lahat ng may letter Al. Ano yung letter Al? Letter R ma'am. Bakit? Pabasahin nyo ma'am si Dondon Argente. Hindi yan ma'am makakabasa ng R. May mga ganun. Hindi, ang gagawin naman nila, o sige nga, o tayo ka, basahin mo nga yung R. So talaga namang yung bata naman, walang magawa, babasa, playel. Mga ganun talaga siya. Senior high school na. So nabubuli siya. Ang ginawa ko sa kanya, kinausap ko siya ng personal. Sabi ko, ano bang rason bakit binubuli ka? Sabi niya, kasi tinan mo naman teacher Ye, kalalaki kong tao, ang liit-liit ko. Tapos medyo bulol ako, tsaka mami, hindi talaga ako matalino. Ganun. Tinuruan ko siya. Sabi ko, minsan kasi yung cause ng bullying, kasi hindi ka rin nagkakaroon ng self-respect. Kapag ka kasi nire-respeto mo yung sarili mo, I don't think na may magbubuli sa'yo. So, paano ka magkakaroon ng self-respect? Abay, mag-aral ka. Ipakita mo na kaya mo yung basahin yung letter R na yan. Sabi ko, wag kang hayaang pagtawanan. Tapos, tinuturuan ko siya, tapos pinamentor ko siya sa isa sa mga matatalino at saka mabait na classmate. So, later on naman, pinagagalitan ko yung klase kapag sino nang bubuli, minaminusan ko sa kanilang exam or sa quiz. Kapag tinawag yung pangalan, ma'am, pabasahin yan, ma'am, hindi yan makakabasa. Ako si Ate Bot, panagbabasa ko sa English at mali ang pronunciation, again. So, ang ginagawa niya tuloy, Ate Bot, hindi pa siya tapos sa sentence, ma'am, again. Oo, ma'am, nakakalimang again na ako. Okay lang, kahit makasampu ka, basta't mag-perfect mo yan. Tuloy, nabansagan ako doon sa senior high na Miss Geran at Miss Again. Kasi hindi talaga ako tumitigil unless ma-perfect nila. Kasi po minsan, nakakalungkot isipin, totoo yung ni-report ni Miss Sara Duterte na ang ating education
education level, ang ating intelligence at fluency in English ay napakababa. Tama. Oo. Hindi sila nakakakomprehend ng kanilang nababasa. Hindi nila naiintindihan. Basta lang sila nagbasa, walang understanding. So bilang mga guro, tulungan natin yung mga nabubuli. Kung may mga nagugutom, pakainin natin. Minsan may estudyante tayo biglang nagko-collapse. Yung pala atibot, hindi nakapag-lunch. Yun na nga eh. O, kulang pala ng pangbaon. Ato, hanga ako dito sa asawa ko. Nung nag-work pa siya sa Patnubay, syempre, pag asawang lalaki, binibigay ang payslip sa akin. Nakita ko yung kantin. Ang laki naman kumain ng asawa ko. Sabi ko, bro, bakit ang laki ng minus mo sa kantin? 1,000? Magbabaon ka naman. Sabi niya, ma, meron kasing isang estudyante ron, hindi siya pinapabaunan. Lagi siyang gutom. Tapos yung parents niya, nasa ibang bansa, wala siyang pera, nakatira lang siya sa grandparents, hindi siya pinapadala ng baon. So sabi ko sa kanya, punta ka lang sa kantin, ilista mo sa pangalan ko. Kasi naintindi ako, okay, walang problema, basta pagkain, we have to share. So mga ganong bagay, kailangan kasi binibigyan natin ng confidence yung mga tao medyo depressed na nga. Dinidepress pa natin. Oo nga, kasalanan mo yan, sister. Kasi Kaya ikaw nga ganito. So, dapat magpalakasan tayo sa isa't isa. So, dito sa church o saan man, iiwasan natin yung pambubuli. Kasi ako, kung sino yung weak, madalas yun ang akin nilalapitan. Kasi very shy din ako nung bata pa. Pero, I try to overcome my shyness. Kung saan ako medyo mahina, kailangan palakasin ko para hindi rin ako mabuli. Kaya kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, nakikita niya kung paano kayo tutulungan doon sa mga weak points na meron kayo. At I don't think ang Panginoon ay magsisay no, basta't maging humble lang kayo sa lumapit sa Kanya at hilingin ang guide ng Holy Spirit atin. Oo, Sister Ye. Ang maganda nga sa'yo ay malakas ang empathy mo na instincts, no? At kailangan niya ng lahat ng tao. At yung trauma nga, yun ang emotional response natin sa mga sitwasyon. Yun, no? Kaya nakakatuwa ang Panginoon. Ini-equip tayo, no, sa lahat ng ating pangangailangan, lalo na ang emotional natin, no? Dahil sa bagay, kung saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo tatakbo? 'Di ba? So, ang maganda, may mga pangako siya dito, no? Sa character daw natin, every act of life, however unimportant, has its influence in forming the character. Tulad ng napag-usapan natin kanina. Kahit gaano kaliit yan, kahit 5 lang yan, di ba? Meron niyang epekto sa character natin. At sabi pa dito, a good character is more precious than worldly possessions. Tama naman talaga. Di bali nang mahirap ka, may integridad ka naman, 'di ba? No, mapagkakatiwalaan ka. Naalala. Kaso ate Bot, makat kita. Paano naman yung ibang mayayaman? Parang nambubuli kasi nga, ako may pera ako o matalino ako. Minsan hindi natin maiwasan. Parang nagiging na nila yan parang nagiging pleasure nila. Kapag may naaapakan silang tao, parang feeling nila proud sila at nanalo sila. Pero hindi ito yung karakter ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat nga, much more na kapag ikaw ay may pera, much more na tumulong ka at wag mo nang, malaman ng kaliwa, something like that. Pag ginawa ng kanan, wag mo nang ipaalam dun sa kaliwa. Meaning to say, maging silent. Kung naman kayo mga smart at matatalino, i-share nyo. Pero wag naman yung sobrang proud kayo. Pwede nyo turuan siya in a very private way o pwede kayo magkaroon ng personal na teaching niya, mga ganyan. So, wag nating hayaan na yung ating kayamanan at ating mga kaalaman, yun ang pagpabulid sa atin sa kasamaan, Ate Bot. Oo nga. Kasi nga dapat, may nabasa rin ako sa libro nga ni White, na ang sabi, ang tawag dito, yung mga kayamanan natin, kahit na maliit o malaki, kung yung responsibility doon ay umaayon dapat, 'di ba? Halimbawa, ako konti lang yung aking pag-aari. So yung responsibility ko konti lang, 'di ba? Kaya nga nakakatakot yung maraming kayamanan kasi malaki ang responsibility. Pati sa knowledge, pag marami kang knowledge tapos hindi mo shinare, hala, ang laki-laki pala ng responsibility nun. Kaya yung mga may kaya, yung may mga pera na kumbaga parang hinuhoard lang nila sa sarili nila, yung kayamanan, selfish lang nila, ginagamit nila sa self nila,
ay meron nakalagay sa Bible na haharapin natin ang Diyos. Ano tayo, kumbaga, ano nga tawag doon? Yung sa kapag kasamat, yung I-judge. hindi i-judge eh. Sama. Yung Kakalculate. pagka yung merong, halimbawa, kinikwenta ninyo, o tama ba yan? Ganon. Accounting, yun. Yun, i-account tayo ng Panginoon. Anuman ang binigay sa atin, pati yung time natin. Yes. 'Di ba? O yung mga stewardship dyan. So, lahat yan, ina-account ng Panginoon sa atin. Kung paano natin ginamit yun, no? Na makalulhati ba talaga sa kanyang pangalan. Isa pa. And the work of forming, yung character daw, it is the noblest in which men can engage. Sabi to sa Mind, Character, and Personality. No? Ang page niya ay 544.1. Yung paragraph 1. So, yun. Magaganda itong mga libro na to, no? Nakakatulong sa atin. Sabi pa, yung character daw ay ito yung battle, no? May battle tayo sa ating character. Sabi dito, Christ has given us no assurance that to attain perfection of character is an easy matter. Hindi talaga madali, yes. No? Mag-build ng character. At sabi pa dito, a noble, all-around character is not inherited. Hindi daw natin to namamana. Yung pala, pinaghihirapan natin to. Pinapractice natin to, pinag-aaralan. Yan. Tapos, it does not come to us by accident. Hindi porket gumawa siya ng mabuti, yun na talaga yung character niya, di ba? May time din na talagang natatapilok o naano tayo sa ating character, di ba? Pero kapag halimbawa nakagawa naman ikaw ng mali, hindi naman it doesn't mean na ginawa mo yun dahil yun na yung character mo, di ba? No? Yung mga halimbawa, may batang kumupit, ay magnanakaw yung batang yan. Hindi, di ba? Dapat alaman natin kung bakit niya nagawa yun. Alam mo, nalulungkot ako kapag nung minsan may nag-post yung pastor na taga-ibang lugar. Sabi niya, pag-pray nga ninyo dyan sa Nuvali daw. May pinasok na bahay, kapitbahay Adventist, so sabing ganun, pag-pray ninyo na sana mahuli na yung magnanakaw kasi parang natrap yata sa loob ng bahay, ganyan-ganyan. Ako naman, ang prayer ko, sabi kong ganun, Panginoon, kayo na po ang bahala sa bawat isa na proteksyonan sila, sabi kong ganun. Pati po kung kung ipahintulot nyo mahuli yung magnanakaw, wag naman siya mabugbog, kawawa naman, di ba? Kasi hindi natin alam kung bakit niya ginawa yon, di ba? Alam mo, nung nag-message uli yung pastor, siguro pinag-pray nyo na makawala yun. Nakawala. Hindi nahuli yung magnanakaw. Sabi ko, guilty. Kasi naman, di ba? Kasi naawa ako, baka kasi bugbugin, di ba? So yun, syempre, sila rin, kawawa din sila yung bumubugbog, di ba? Kasi hindi, basta na lang sila nag-judge dun sa tao. So yun, balik tayo dito. Sabi dito, character is formed by hard, stern battles with self. Talagang may sinasabi nga din si White na kailangan ng self-denial. Dying to self daily. Di ba? Kailangan pala yun para ma-build yung character natin ng maganda. Di ba, Sister Ye? Thank you, Sister Bod. Okay, punta po tayo sa ating mga follow-up questions kasi medyo malapit na tayo sa ating oras. Pero ganito po kasi mga kapatid, ang ating pong kasi mga tinatangkilik o yung mga talents natin, pinagkalubuhan po tayo ng iba't iba. So kung ikaw naman ay financially stable, gamitin mo yon sa pagtulong. Hindi naman forget na wala akong pera, hindi na ako magagamit sa gawain. Minsan kailangan din ng physical labor sa church. Kailangan natin ng mga workers, pwedeng tagaligpit, tagalinis, tagapamahagi ng mga trucks, tagaayos ng pulpito. Napakarami pong gawain ng ating Panginoon. Huwag natin limitahan na sa talino lang, sa knowledge lang, or sa mga financial things lang na tayo makakatulong. Marami pa tayong pwedeng i-offer sa ating Panginoon. Katulad nga po ng diniscuss namin ni Brother Camacho nung nakaraan sa kabataan, kung babalikan niyo po ang background po ng ating Panginoong Jesus, di po siya mayaman. Di ba? Pero nagpagamit siya sa Diyos Ama
upang pangaralan ang lahat ng tao at gusto niya kasi lahat tayo ay maligtas. So we have our own special way para makapaglingkod sa Panginoon. Minsan yung mga nabubuli, hindi natin alam, marami palang na kaibigan na mahahatid yan sa church. Minsan may ma-experience na sasabi yung asawa ko na parang bubugoy-bugoy lang pero nag-crusade, ang daming dala. Doon sa crusade, tapos ang daming napabinyagan. Hindi natin alam kung paano niya pinapagamit ang kanyang talento sa ating Panginoon. Okay, so punta tapo tayo sa last question natin, Ate Bot. So dahil sa mga namin nating nabanggit, so nabanggit mo na po yung connection ng temptation at trauma, so paano naman natin ma-improve ang ating mental health sa panahon natin ngayon? Okay. Sabi nga dito, yung battle of the mind, no, ay ang ginagawa daw natin, yung action natin, yung ating habits, ay dumidepende madalas, no, sa perception at saka mindset ng mundo. Laging dumidepende sila sa kung ano yung kanilang dinidwell. Kumbaga kung saan sila nabubuhay, kung ano yung pinag-aaralan nila, at yung feelings. Kasi pag thoughts and feelings, pinagsama mo yan, yan yung character natin. So yun, kung paano ka ba mag-isip, yun yung magiging mararamdaman mo. 'Di ba? Halimbawa, katulad niyan, yung binuli ka. Paano ka magre-react, 'di ba? So, kung ikaw ay naka-incline sa salita ng Diyos, hindi mo iisiping siya ay iyong gantihan, 'di ba? At ang gagawin mo, ikaw mismo yung sa sarili mo, bilang shield mo sa sarili mo, na iiwas ka or gagawan mo ng mabuti yung tao. 'Di ba? Kasi baka naman kaya siya nang bubuli dahil halimbawa katulad niyan, inagaw sa iyo yung pagkain mo, yung pala nagugutom siya, 'di ba? Hindi lang niya alam kung paano niya humingi, 'di ba? May mga ganon. So, dapat iintindihin natin, no, kung bakit ang tao ay ganito ang ginagawa sa atin, no? So, yun. At ipapanalangin natin siya. Bagay, merong iba dyan, wala lang, gusto ka lang ibuli kasi naiinis sa mukha mo. Pero, may mga ganun, di ba? Pero Ate Bot, kasi ayon kasi sa psychological research, itong mga tao na nang bubuli, yung lagi mga negative mga sinasabi, actually may mga background emotional problems sila. Ng mga kabataan sila, maaring nung bata sila, binuli rin sila. Minsan yung revenge stage nila, ando na sa ay, ngayon, may power na ako. So, mga ganun. Pero dapat po, mag-move on na tayo. Since nag-aaral tayo ng mga mental health, dapat yung mga past life natin, yung mga grudges natin, iwanan natin yun. Tama. Yung dati nabully tayo, abay, wag na tayo mambully ng iba. Di ba, napaka-unfair naman, mabait naman yung tao sa atin, tapos binubully natin, porket hindi lang natin kapareho ng social status in life, or else hindi lang natin kagaling mag-pronounce ng mga English words. Minsan yung asawa ko nag-sermon sa isang church, Ate Bot, kasi siya, pag pupunta siya sa ibang church, inaalam namin, ano ba yan, elite ba yan? Pag sinabi kasing elite, mayayaman. Naku, Papa, baka magbabasa ka ng English na ano dyan, translation, baka may manista sa'yo. Ngayon, may binasa siyang word, sabi ko, pag-aralan mo, ang pronunciation yan ganito. Tinuro ko sa kanya. Ay, naku, Ate Bot, pagdating nga doon, may isang professional doon, question talaga siya. Sabi sa kanya, parang mali yung pronunciation mo. Sabi gano'n, dapat ganito. Mga elite nandoon. Dahil pinag-aralan namin ahead of time, hindi siya nabully. Pagdating doon, sabi ng nurse, ni-research niya, ay, tama ka pala, brother. So, nag-gain ng asawa ko yung confidence na trust sa kanya kasi mga judges, mga pinuntahan niya. Kaya ako, inaalam ko rin yung background na pupuntahan ng asawa ko. Kasi kung mga probinsya lang yan, napaka-low-key ng mga tao dyan. Pero kapag dapat nagpe-prepare din tayo para hindi rin tayo nabubuli. Kasi po, ang Panginoon nagsusustain yan kung tayo naman, sinusustain din natin yung ating needs. Hindi pwede na, yung, di ba, asa lang, yung wala kang gawa. Bahala ka na dyan, Panginoon. Yung term na bahala, hindi ako nag-prepare. Di ba yun? Paano ka gagabayan ng Panginoon kung hindi ka nag-prepare? Dapat nag-prepare ka. At the same time, mananalangin ka habang nagpe-prepare ka. Kasi, ang Panginoon nagbibigay yan sa atin ng wisdom. Para bang pang Miss Universe na answer, Ate Bot. Actually, ranas ko yan. Minsan may nagtanong sa on the spot.
pinag-live ako. Tapos ko, live ito, fresh from Philippines to Korea. Hala, sabi ko, hindi ko alam ang sasabihin ko. So, nag-pray ako. And then, it went smooth. Kapag ibinigay natin sa Panginoon yung talents natin, I don't think ang Panginoon hindi tutulong. Basta't naman nasa kalooban niya. Yung alam naman natin para sa Kanya. So, ang Panginoon laging nakagabay. Diba, Ate Bot, pansin mo yan? Totoo Yung ibang yun. mga nag-aaral, lalo sub-sub. Pero walang panalangin. Minsan, sila pa minsan yung mababa yung score. Pero yung mga Adventist na nag-aaral at nagbibigay ng time sa Panginoon, kahit minsan nalilimutan, pero kapag ka nanalangin, biglang naaalala. Ang galing talaga ng Panginoon. So we have to give praises to our Lord Jesus. Kasi siya ang nagbigay ng ating mga talents. Oo, ayan. So, yan no, yung battle ng mind natin, no, sabi dito sa Mind, Character, and Personality, yung nagbe-breakdown ng ating life forces, no, ay ang mga grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, distrust. Lahat yan nagbe-breakdown ng ating life forces at nag-i-invite ng decay and death. Yes. Diba? Kaya pagka tayo daw ay laging nasa negative thoughts, wrong, if the thoughts are wrong, the feelings will be wrong, and the thoughts and feelings combined make up the moral character. At yun ay magkakaroon ka ng depressed mind, distrust, discontent, grief, kaya masama ang ugali, no? Nagiging masama ang ugali. Ganito. At life force will diminish. Yung buhay mo mababawasan at magkakasakit at mamamatay, 'di ba, no? Pero kung tayo ay doon nakatingin sa ating Panginoong Hesus at ang salita niya ay ating pinapractice sa buhay natin, ay maganda naman ang mangyayari. Pag lagi daw nating actions, yung positive actions ay ating inuulit-ulit, it forms habits, at yung habits magiging character, and by the character, our destiny for time and for eternity is decided, no? Sabi, ang ganda, no? At ang mga experiences na ito ay maglalabas ng courage, hope, faith, sympathy, health. Siyempre, magiging healthy ka, di ba? At yung buhay mo, hahaba. Hindi lang pala, alam mo yung sa Ten Commandments na yung sa Fifth Commandment, yung honor thy father and thy mother, that your life may be long. Hindi lang pala dito sa mundong ito, pati pala sa langit, makakarating ka sa langit, magkakaroon ka ng mahabang buhay, 'di ba? Pag tayo ay nag-honor sa ating mother and father. Yan ay kasama sa battle of the mind kung ano yung gagawin mo, no? Kasi meron dun sabi nila, hindi naman sinabi dun sa Ten Commandments na honor thy father and thy mother if they are good to you. Hindi naman, di ba? Regardless. Kasi meron talagang mga magulang na pabaya, na hindi nila iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak o makasabi lang sila ng masakit, di ba? Yun, nakakaawa sila. Bakit? Kasi hindi nila napag-aralan yung mga ganitong bagay. So, nagiging hindi sila blessing sa kanilang anak, 'di ba? Pero sa mga anak na nabully ng magulang, hindi pwedeng, kumbaga, hindi yun parang access para i-disrespect sila. No. They deserve our respect, no? Sa ating mga magulang. Kaya dapat ang mga magulang at mga anak, magkakasundo yan, di ba, no? Magrerespetuhan sa isa't isa. Kaya yan, no? Sabi nga, sa tahanan talaga nagsisimula ang character. Ngayon, kung maganda ang foundation sa bahay, paglabas ng anak at ng magulang, maganda rin yung pakikisama sa church at sa workplace, di ba? Okay. Ayan. So, thank you, Ate Bot. Since we don't have enough time, so sa panghuli po, so lagi po nating isipin na ang ating pong mental health ay napakahalaga. At upang maging healthy tayong lahat, ay sumalig tayo sa salita ng ating Panginoon. Sundin natin yung kanyang mga kautusan. At the same time, bilang mga parents, bilang mga anak, isipin natin lagi kung ano yung laging pure, noble, lahat ng nakakabuti para sa ating kapwa. Kung tayo ay maging negative thinkers, ang mangyayari din sa atin, our lives will be shorter, sabi nga ni Ate Bot. So kung gusto nating maka-aim, makapunta doon sa langit na bayan, positive lang tayo para maging healthy ang ating mental. Okay?